So ayan, share ko lang mga kadabs, meron tayong voltmeter dito. Panglagay natin sa kiso. So yan siya. So meron tong battery capacity voltage. And meron siyang bracket. Itong bracket na ito is pang holder niya dito. So itong bracket na to is para sa ano niya, dito handlebar. So dito natin i-install yan sa kiso natin. Kiso e-bike. Yan, dyan natin ilalagay. So yung ginawa ko, kinabit ko pa lang muna. Kasi nahuhulog yung nut niya. Yung nuts. Kaya kinabit ko muna. Bali pinag-iisipan ko kasi kung ilalagay ko dito siya or dito. Since may bracket naman siya ito, para holder dito, dito na lang. Para tumbang din or pair din ito. May katumbang tong cellphone holder ko. So itong cellphone holder ko, nagagamit ko lang siya pang malayuan. Diba yung mga hindi ko alam yung code, ginagamit ko siya. So ayan siya. Okay naman siya dyan. Ganyan siya, itsura niya. So, pwede rin siya sana dito, kaya lang mabubutas dito. Pero dyan na siya. Tignan natin ko. So, ganyan siya. Tinignan mo siya, ganyan yung itsura niya. Pag sa ano naman, dito nakasakay ka, ganyan. Yan. So, halos pantay lang siya nito. Kasi ito yung voltmeter nito is hindi accurate. Tsaka yung percentage niya bumababa tsaka tumataas. Kaya hindi siya accurate. Yan, nakabit na natin. So, wiring naman ang asikasuhin natin. Ganyan yung itsura niya. So, mukhang astig pa rin. Hindi siya masyado. Pag nakasakay ako, ganito yung itsura niya. So, kita pa naman yung panel dito. Ito nga, pwede ito ganito eh. Pwede siya ganyan. Cellphone holder. Tsaka voltmeter. Dito, okay naman siya tignan. So, yan. Kasi may nakikita ko mga kadabs dito nilalagay. Binubutasan to. Yung rectangular tsaka square. Or minsan circle nilalagay din dito. So, tsaka dito. So, sa akin, nangihinayang akong butasan yung itong pinaka cover niya. So, itong black cover na to. Nangihinayang ako butasan. Kaya dito siya. Since may bracket naman na to, dito na lang. Tsaka itong ating is may handlebar naman tayo dito. Nakalabas naman. Kasi yung ibang walang handlebar. Nakita ko din sa review ito. Dito nilalagay. Sa may skruhan. Yan. Doon sa mga walang walang
walang handlebar na nakalabas. Ito kasi nakalabas yung ating handlebar. So naka-transformer type. Kaya bagay na bagay ito sa Kiso e-bike. Or dun sa mga e-bike din na nag-upgrade. Yung nag-modify ng handlebar, tinanggal yung mga cover. Kasi yung iba may cover. Tapos ginawang ganito. Parang naked bike, tignan. So saktong-sakto tong voltmeter na to. So yan, tanggalin ko muna tong cover na to. Yan lang naman thread niyan sa mga beginner dyan. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 thread. So sa mga may video din tayo kung paano baklasin ito. So ayan, sa pagtanggal nitong front cover natin sa headlight is may wire lang na tatanggalin ito. Meron siyang 4 connector. So itong connector na to tanggalin lang natin. Tapos matatanggal na natin to. So ayan, nakabit na natin yung voltmeter natin. And may tatlo tayong option dito. So off muna natin. So ang option 1 natin is yung sa panel na digital panel niya. Ito. So ito. So ito yung sa pinaka panel niya. Wiring niya ng panel. Orange. Sa Kiso to mga kadabsa. So red. Hanapin lang natin yung black and red. So yan yung negative positive ng panel. Para pag nag-on tayo dito is kakaroon siya ng supply. So yan yung option 1 natin. Option 2 natin is ito. Sa kung makikita nyo yung ating Kiso, sa mga Kiso to mga kadabsa. Ewan ko lang kung meron yung ibang unit nito, yung InWow, yung WSP. Kung merong USB charger, yan. Ito. USB charger port. So ito kasing Kiso is may USB charging port yung version 2. I don't know lang sa version 1 and version 3. So yung version 2 Kiso is meron siyang DC back converter ito. So ayan yung version 2 ng Kiso is mayroon DC back converter. Yan, USB. So from pinaka-in niya is from 72 volts to 5 volts. Ito yung out niya, 5 volts. So yung 5 volts na yan is papunta doon sa USB port. Ito. Yan, sa packet dito. Yan yung USB port. So yan yung ating pagkukuhanan ng option 2 natin. Kasi ito, walang power to pag hindi naka-on yung e-bike natin. So, ginamit ko na tong, tinis ko na to using my digital tester. So, mayroon tong positive yung yellow na may guhit black, tsaka negative yung green. So, yan, pwede natin ilagay dyan yung ating voltmeter. So, yan yung option 2 natin. So, option 3 natin is maglatag tayo ng wire papuntang battery. Dalawang wires. Tapos, direct na yung wiring natin na itong voltmeter na to. Rekta na natin papuntang battery. Kaya lang,
lalagyan natin siya ng separate switch. So, pwede tayo maglagay dito para tago. Yan. Dito. So, dito. Kung saan gusto nyo dyan ilagay yung switch para sa kanya. Kasi itong switch dito ng digital meter na to is ang pang-mode siya or pang-programmable dito sa ating digital. So, wala siyang power on button. So, pag nag-supply siya, nag-on siya automatically. So, ito, lagyan natin ng separate switch kung ilalagay natin sa battery. So, paglagay lang ng separate switch, kakat mo lang yung isang linya, either sa negative or positive. So, yan. Naglagay ka dito ng switch. So, again, option 1 from digital panel natin. Hanapin natin yung red and black. So, yung black is ground. Negative side ng battery is positive yung yung red. So, dyan, pag on mo ng susi is tsaka pa siya mag-on yung ating digital display voltmeter. Tapos dito rin option to dito sa ating may USB DC back converter. So, yan siya. Tsura niya. USB. Yan. So, ito yung in niya. Hanapin nyo lang yung in niya. Tapos yung out niya. Yan yung 5 volts dito. So, ang gagawin ko dito na lang. Para madali. Tsaka para hindi ma-compromise yung ating digital panel. So, sa mga ito-try ko pa lang to, babaguhin ko to pag hindi siya accurate. So, yan lang yung unang kong susubukan. Dito ko ikabit. Kasi kung accurate na dito, nagbabasa na siya ng tamang reading ng digit ng volt. So, ang gagawin ko is lalagyan ko siya ng digital voltage. Tapos, ititest ko pa rin ng manual yung battery kung accurate siya. Kung hindi, is indirect ako ng wire papuntang battery. Tapos, lalagay ko ng additional switch na lang. So, yun yung aking pinaka, So, yun lang. Ikabit muna natin to dito. So, yun. Kaya pala tayo nagkabit nitong external digital display o volt display. Kasi ito hindi accurate dito. Yan. As you can see, 100% lang pa rin siya. Tapos, yung display dito sa kanya is, yan, 72 volts operated siya, pero 100% pa rin. Samantala dito is nasa 41% na siya. 74.1 volts na. So, yan. Accurate na yung ating, So, ito yung ating connection. Dito natin kinonect sa DC converter ng USB. Pali, dinisable ko na muna to kasi hindi naman nagagamit to. Yung USB natin, hindi yan nagagamit. Kasi since stuck pa yung battery natin, lead acid pa. Hindi ko pa siya nagamitin kasi lalo lang magiging lobat yung ating battery. So, yan. Lagay na natin to. So, ito kasi, kaya siya magkasalungat yung wiring. Kasi ito, kabaligtaran din yung connection dito. So, ito yung positive side, ito yung negative side. Kaya magkabaliktad yan. Tapos, ito, pag sinusi natin, mag-o-off na din. Nag-o-off siya. Dito na yung pinakasusi niya. Mag-on siya pag inon yung susi. Tapos pag in-off natin, ganito. Pag in-on naman natin, single press. So, yung goods na. And, i-fix na lang natin to. So, hindi na ako kumonek dito sa digital panel. SIM lang din yan. Kung dito papadaanin. SIM lang din halos.
So yung red dito is ito yung yan, yellow and black. May guhit. Yan yung positive niya. Tapos negative niya is itong green. Sa mga DC, common na negative is itong green. Positive niya is ito. So, same lang siya dito. Positive niya and negative niya. So, yan lang. And ito pala in-upgrade natin yung buzzer niya, busina. From 12 volts, high LTC, EBS, 3.5 ampere yan. So, malakas yung busina niyan. So, ito, fix natin mga kadebs. Meter. So, ayan. Meron tayo dito ang battery capacity voltage. Yan, 74 volts. And, bali, compatible to sa DC. 12 volts, 24 volts, 36 volts, and 48 volts, 60 volts, and 72 volts, and 84 volts. So, sa mga electric e-bike dyan, may electric e-bike dyan. So, ito lang yung kanyang wiring dito. And madali lang i-wires. So, yan. So, mga naghahanap dyan, may programmable to. So, yan. So, yan. Meron siyang sa lithium and iron lead acid. Lead acid, yan siya. So, compatible siya sa lahat ng ating mga battery. So, yan yung pinaka-voltage drop niya. Voltage high niya is 78.2. So, yan. Sa percentage niya. Yan. So, goods na mga goods.